mga salita. Naway ang aming mga puso ay tumanggap muli ng buhay na mula sa iyo. Na kami ay muling mapalakas ng iyong mga katotohanan, mapalaya sa aming mga kahinaan at mapagtakpan ang aming mga pagkukulang. Nawa ang iyong mga salita ay muling maging kapangyarihan namin. Magkaroon kami ng pananampalataya sa aming puso na ito'y tanggapin. Magkaroon kami ng kagalakan na ito'y aming tanggapin at hayaan na kumilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaral sa gabing ito ay ating masusumpungan dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa Kapitulo 9 sa mga talatang 30 at 31. Sa Aklat ng Mga Gawa sa Kapitulo 9, mga talatang 30 at 31. At babasahin ko po ito sa wikang Ingles sa Book of Acts chapter 9, 30 to 31. When the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Ito naman po ang wika sa Tagalog na Biblia, babasahin ko rin po ito. At nang maalaman ito ng mga kapatid ay inihatid nila siya sa Caesarea at siya'y sinugo nila sa Tarso. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ng iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhas ay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Ito po ang isang kalagayan ng isang iglesia, ng isang kalipunan ng mga mananampalataya. Kapag ka ang banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kanilang kalagitnaan, makikita natin ang larawan ng mga mananampalataya at ng kabuuan ng iglesia kung mayroong tinatawag na revival. At sa panahon na iyon ng unang iglesia ay naranasan nila ang di karaniwang revival sapagkat sa panahon na iyon ay parang sila ay nauupos na sapagkat walang tigil ang pang-uusig na ginagawa na noon ay si Saul. Siya ang nangunguna sa pag-uusig noon. At sa panahon na yon ay kanyang tinutuligsa ang unang iglesia. At ang iglesia noon ay nakakaranas ng malaking kabalisahan. At marami sa kanila marahil ay nanglulupaypay. Subalit dumating ang pagkilos ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan at naranasan nila ang revival na tinatawag. Sa ating panahon ngayon, ito rin ang ating karanasan. Nakikita din natin sa ating panahon na tayo ay parang tinutuligsa ng pandemic na ito. At kasama ng pandemic na ito ay ang mga batas ng tao na kung saan ay parang ito ay kumikitil sa ating mga karapatan bilang mga Kristiyano at bilang mga tunay na mananampalataya. At itong magkasamang puwersa ng pandemya na ito at itong puwersa ng mga batas ng tao na sa aking personal na palagay ay parang masyado nang nagiging malabis, ito'y nagdudulot at marahil ito ay nagdadala ng panghihina sa atin at ng takot, kabalisaan. Subalit, ang biyaya ng Diyos sa atin ay ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. At ang Diyos ang tumutugon sa ating panawagan sa Kanya. Gaya ng aking nabanggit sa mga nakaraang
mga pag-aaral natin patungkol sa revival na kapag ka tayo ay lumapit sa Diyos, siya'y lalapit sa atin. Kapag ka tayo tumawag sa Kanya, siya'y sasagot sa atin. Kapag ka tayo ay magpilit na talagang makilala natin ang Panginoon at ating lubos na maunawaan ang Kanyang realidad, ang Kanyang kapangyarihan, ay mararanasan natin talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa mga talatang ito, lalo na sa talatang 31, ay makikita natin ang apat na mga pangunahin na pagkilos ng Diyos sa panahon ng revival. Ano ang ating makikita sa isang kalipunan, sa isang lokal na iglesia na nakakaranas ng revival? At hindi lamang ito totoo sa isang lokal na iglesia, kundi ito rin ay totoo sa personal na buhay at paglilingkod ng isang mananampalataya. Dito sa mga gawa sa Kapitulo 9, sa talatang 30, ay makikita natin dito kung ano ang nangyayari sa buhay ng isang iglesia, sa buhay ng isang kalipunan at ng isang mananampalataya na nakakaranas ng revival. Una muna ay nadadaig niya ang mga hadlang sa pananampalataya. Nadadaig niya ang mga hadlang, ang mga balakid sa pananampalataya. He can overcome the obstacles in faith. Kaya makikita natin sa chapter 9 sa verse 31 na ang unang iglesia noon ay nakaranas ng kapayapaan. Nakaranas sila ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng peace. Nagkaroon sila ng tranquility at serenity, bliss. Ang dahilan ay sapagkat napagtagumpayan nila yung hadlang na sa kanila ay dumating at walang iba kundi ang pang-uusig na pinangunahan noon ni dating si Saul na naging apostol na. Siya'y naging apostol Pablo, pero ang kanyang tunay na pangalan ay si Saul. Kapangalan niya ang unang hari ng Israel. At nung ang iglesia noon ay nasa matinding pang-uusig, ang ginawa ng iglesia noon ay nanalangin. Sila'y tumawag sa Diyos at sila'y nagmanikluhod sa Panginoon na sila'y iligtas sa mga kuko ng pang-uusig na nasa pangunguna ni Apostol Pablo, gayon din ng mga Sanhedrin. Makikita natin yan sa aklat ng mga gawa, dito sa aklat ng mga gawa sa Kapitulo 4 sa talatang 23 at 24. Sa aklat ng mga gawa sa 4, Kapitulo 4, mga talatang 23 at 24. Babasahin ko sa Ingles. When they were released, they went to their friends, reported what the chief priests and the elders had said to them. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. In other words, sila'y nanalangin, sila'y tumawag, sila'y namagitan, at talagang nagmanikluhod sila sa Panginoon. Tumawag sila sa Panginoon. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo na mga mananampalataya ang nanalangin, kundi ang buong iglesia sa pangunguna ng mga sugo ng Diyos. Sila'y tumawag at nanambitan sa Panginoon. At ano ang ginawa ng Panginoon nung ang iglesia ay nasa kalagitnaan ng kaguluhan at sila'y nanambitan, nanalangin at namagitan? Ganito po ang nangyari. Sabi dito ang sabi po dito sa talatang 31, when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness.
sila'y naging matatapang, sila'y naging bold, sila'y naging courageous at naging brave. Hmm? Ang tawag dyan ay gallantry. Nagkaroon sila ng gallant spirit. Yung gallant spirit, yan ay katapangan, pagiging buo ang loob sa kabila ng mga panganib at ng mga balakid at mga hadlang. At bunga na iyon, ang iglesia ng Panginoon ay nakaranas ng kapayapaan sapagkat itong si Saul na dati ay masama at walang ginawa kundi sila'y usigin, ay hinipo ng Panginoon at siya'y nailigtas at siya ay naging kasama ng unang mga mananampalataya. Yan ang ating makikita kapag tayo ay nasa revival. Sa revival, ang mananampalataya ay lumalakas. At kasama ng kanyang paglakas ay ang kanyang pagtapang sa pananampalataya. Nagiging matapang siya, nagiging buo ang kanyang loob at nagiging matibay ang kanyang paninindigan. Kaya hindi na siya natatakot, hindi na siya na sisindak ng anumang mga balakid, ng anumang mga hadlang sa kanyang pananampalataya. Ang dahilan ay sapagkat sumasagana sa kanya ang buhay at lakas ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang nagpapahina sa atin ay takot. Sindak, yan ay nagpapahina sa atin. Kapag tayo ay natakot na, nasindak na, nanlulupaypay na tayo, nalilito na tayo, at susumpungan natin ang ating sarili na tayo ay umuurong na sa pananampalataya. Kayo ba sa mga araw na ito ay parang nakakaranas ng takot, nakakaranas ng sindak, kagulumihanan sa inyong puso? Mapapansin nyo, kayo rin ay nanglulupaypay. Parang hindi ka makahakbang, hindi ka makakilos, hindi ka makapag-commit ng higit na matibay sa pananampalataya at sa paglilingkod. Ang dahilan ay sapagkat tayo ay nababalot na ng takot. Subalit kung tayo ay mananalangin, kung tayo ay tatawag sa Panginoon at hahanapin natin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagsisisi, pananalangin, mararanasan natin ang pagpapalakas ng ating Panginoon. At kapag tayo ay unti-unti nang pinapalakas ng Panginoon, mapapansin ninyo na endyan pa rin ang mga balakid, endyan pa rin ang mga hadlang, ang mga problema, ang mga sigwada sa buhay, ang mga gawa ng dyablo ay naririyan, hindi yan titigil. Subalit, mapapansin ninyo na ito'y inyong napapagtagumpayan, na ito'y inyong nadadaig, na ito ay inyong natatalo. Ang dahilan ay sapagkat sumasagana na ang buhay, ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga puso at sa ating mga espiritu. Kaya mga kapatid, ito ang unang palatandaan, ito ang unang gawa ng Diyos. Palalakasin ka niya, papagtibayin ka niya, at kasama ng iyong pagpapalakas ay ang pagtapang sa paglilingkod. Kaya pag matapang ka na sa paglilingkod, kahit may kalaban, kahit merong kang mga bagyo at mga problema na parang naglalakihan na nasa iyong harapan, ikaw ay hindi napapaurong, hindi ka napapapigil, hindi ka napapahinto sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya, sapagkat mas sumasagana ang kapangyarihan sa iyo, ang buhay ng Panginoon na nasa iyo. Kaya sa panahon na ito ng revival, lalo tayong manalangin, lalo tayong manambitan at ipamagitan natin ang ating gawain, ang ating mga sangbahayan, ang ating mga sarili sa Panginoon. At ating hanapin na tayo ay palakasin ng ating Panginoon, na tayo ay gawing matapang sa ating pananampalataya at paglilingkod. At alam niyo po mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay pinapanagana niya sa atin kung tayo'y sumasampalataya. Ang sabi sa aklat ng Epeso, dito sa aklat ng Ephesians, na meron na tayong kapangyarihan
na nasa atin na sapagkat tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. Tingnan nyo lamang sa aklat ng Ephesians sa chapter 1 sa verse 19. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? Meron palang di masayod, hindi mapantayan na kapangyarihan na maaari nating makamtan at matanggap kung hindi man ay nasa sa atin na kung tayo ay sasampalataya. Mga kapatid, ito ang mga panahon na lalo nating papagtibayin ang ating mga pananampalataya. Hindi na itong panahon para tayo magdalawang isip, mag-alinlangan o magkuli pa. Hindi na ito ang panahon para tayo ay maging mabagal sa pagsunod natin sa Panginoon sapagkat nasa sa ating harapan na ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi nga nangdudumilat na sa atin ang mga ebidensya, ang mga pruweba na ang Diyos nga ay buhay at tunay at makapangyarihan. Ang kailangan lamang nating gawin ay sumampalataya tayo sa Kanya. At kapag tayo sumampalataya, ay dadaloy sa atin ang kapangyarihan, ang lakas, ang katapangan na ating gagamitin upang hawiin ang mga gawa at mga balakid sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ito ang unang palatandaan ng isang mananampalataya o ng isang kalipunan na nakakaranas ng paggising o ng revival. Kanyang nakikita na kanyang nadadaig ang mga balakid, nadadaig at na tatalo niya ang mga hadlang sa pananampalataya. Pangalawa, makikita natin ang unang iglesia noong unang daang taon ng pananampalataya. Ang sabi sa Ingles, they were being built up. They were being built up. Yan ang sabi sa ating teksto sa Acts 9:31. They were being built up. The church throughout Judea, Galilee, Samaria had peace and was being built up. Kaya ito ang pangalawang larawan ng iglesyang dumaranas ng revival. Kapag ka ang iglesia, ang isang kalipunan ay dumaranas ng revival, lalong tumitibay, lalong naitatayo, at lalong naisusulong ang gawain ng Panginoon. Ang unang iglesia noon ay naitayo silang matibay. Sila'y naitayong maigi at sila'y lumaki ng lumaki at sila'y tumibay ng tumibay sa pananampalataya sapagkat ang buhay ay sumasagana sa kanila. Yan din mga kapatid ang dahilan kapag tayo ay nanglulupaypay. Kapag tayo ay nanghihina. Mapapansin natin na ang ating pananampalataya ay hindi lumalaki, hindi tumatayo, hindi lumalalim, at hindi nagiging makabuluhan sa atin. Sapagkat tayo ay nadadaig ng panghihina. Subalit ito ang mga panahon, mga kapatid, na hindi dapat tayo mawasak ng kaaway. Hindi itong panahon na tayo ay magapi, matalo, mabigo ng kaaway sapagkat tayong lahat ay nasa iglesia na ng Panginoon at sa iglesia ng Panginoon tayo ay kanyang pinagtitibay. Tayo ay kanyang pinapagkaisa. At ang pagpapalakas na ito na galing sa Panginoon, ito ay hindi lamang maapoy na damdamin or emosyon, kundi ito ay nagbumula sa ating malalim na pagkakilala at pagkaunawa. Ito'y galing sa ating mga convictions. Yang convictions, yan ay mga deep-seated belief na nasa sa atin. Yan ang ating mga convictions. At tayo sa iglesia ng Panginoon, ang ating pananampalataya ay nakabatay sa kanyang mga salita, sa kanyang mga turo at aral at doktrina na mula sa Panginoon na itinuturo sa atin
ng ating mga sugo sa pangunguna ng apostol sa iglesia. Ang sabi po sa aklat ng Kolosas sa kapitulo 2 sa mga talatang 7 at 8, ito po ang sabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Sa Kolosas kapitulo 2, mga talatang 7 at 8. Ganito po ang sabi, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Sa talatang 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Makikita natin dito ang mga aral na magpapatibay sa atin at ang mga aral na maglulugmok, magwawasak sa atin. Ano itong mga aral at mga turo na magpapatibay sa atin? Sabi po sa talatang 7, ganito po ang sabi, ito yung magpapalakas sa atin, ito yung magpapatibay sa atin. Ang sabi sa talatang 7, at nangauugat at nangatatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Doon pala tayo uugat, doon pala tayo tatayo, doon sa mga turo na ibinigay sa atin ng mga sugo ng Diyos, sapagkat yung mga turong yaon ay mga turo na ayon sa Biblia, ayon sa turo ng mga apostol at ayon kay Kristo. Subalit ang mga turo ngayon na naglipana at paboritong pakinggan at paniwalaan ng ating bansa, ng ating mga tao ay puro mga turo na walang katotohanan. Ito'y mga palso, ito'y mga maling aral. At kung iyon ang ating tatayuan, tayo ay madaling maibuwal at maipanghina ng mga laban sa buhay na ito. Alam nyo, ang kinakatakutan lamang ng dyablo ay ang katotohanan. Ang kinakatakutan lamang ng kadiliman ay liwanag. Ang kinasisindakan lamang ng kasinungalingan ay ang katotohanan. At purihin ang Panginoon. Yan ang nasa sa atin na ngayon. Kaya kailangan na tayo ay magsitibay, magsipanatag, magsitatag sa mga turo at aral ng sugo ng Diyos sa kanyang iglesia. Sa aklat ng Gawa, sa kapitulo 2, sa talatang 42, ang sabi doon, sila'y nagsipanatiling matibay sa turo at aral ng mga apostol. Unang-una, doon sila unang-unang nagsipagtibay at nagsipanindigan. Doon sa mga turo at aral ng mga apostol. Nagsipanatili silang matibay sa aral at turo ng mga apostol. Saan pa? Sa talatang 42, sa mga pananalangin, sa mga pagputol-putol ng mga tinapay at sa mga pananalangin at pagsasama-sama. Makikita natin na diyan sila tumibay. Kaya yan ang mapapansin mo sa isang iglesyang nare-revive. Puwerte ang kanyang gana sa mga salita ng Diyos. Puwerte ang kanilang uhaw, gutom sa katotohanan. Kaya habang sila'y nakikinig ng salita ng Diyos, habang sila ay tumatanggap ng salita ng Diyos, sila'y napapagtibay, sila'y mga napapalakas para itong mga bato na inilalagay sa ilalim ng isang pundasyon at lalong tumitibay at lalong nagiging malakas ang bahay. Kaya tayo mga kapatid sa ating paglilingkod, hanapin natin na tayo ay muling tumibay sa aral ng mga apostol. Yan ay nagpaparevive. Yan ay nagpapadala sa atin ng muling kalakasan, ng pananariwa. Lalo na kapag titingnan natin ang mga aral na ngayon ay pinaniniwalaan ng mga tao sa ating henerasyon, talagang hindi mo magawa. Hindi lubos mong maisip na ito'y
paniniwalaan ng mga tao sapagkat hayag na ito'y isang kasinungalingan. Subalit sa iglesia ng Panginoon, hayag na hayag din na ang ating sinasampalatayanan ay tunay at ito ay may buhay na taglay at makapangyarihan. Kaya kung ito'y ating tatayuan, paninindigan, hindi natin bibitiwan ang ating pananampalataya sa mga turo at aral ng apostol, hindi tayo magigimbal, hindi tayo mawawala kailanman sa ating pagkatayo sa pananampalataya. Kaya tayo ba'y lumalakas, tumitibay sa mga panahon na ito? Tiyakin natin na ang ating pagkatayo sa pananampalataya ay bunga ng ating pananampalataya sa mga turo at aral ng apostol sa kanyang iglesia. Pangatlo, ano ang larawan ng isang iglesia na dumaranas ng revival at dumaranas ng kalakasan? Pangatlo, lumalalim ang kanilang kabanalan. Lumalalim ang kanilang kabanalan. They are experiencing the deepening of their holiness and consecration. Pansinin muli natin ang ating teksto sa pag-aaral na ito sa Aklat ng Gawa sa Kapitulo 9 sa 31. Ang sabi, walking in fear of the Lord, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. Sa wikang Tagalog, basahin natin. Ganito po ang sabi, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Hudiya, Galilea, Samaria at pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ano ang sabi mga kapatid? Sila'y nagkaroon ng kaaliwan ng Espiritu Santo at sila'y nagsilakad na may takot sa Diyos. Nagsilakad na may takot sa Panginoon. Alam niyo yung revival, hindi yan na init lang ng katawan. Hindi yan init ng katawan. Hindi yan yung panandaliang lakas na matatanggap mo. Hindi yan yung dumaranas ka ng religious high. Hindi yan yung parang nagkakaroon ka ng electric moment kapag dumalo ka ng mga gawain. Kundi ang revival ay nagpapasimula kapag ikaw ay sa araw-araw at sa bawat panahon ng buhay mo ay lumalakad kang kasama ng ating Panginoon. At ikaw ay nabubuhay sa kanyang kapangyarihan sa lilim ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Yan ang mararanasan natin sa panahon ng revival. Lalong lumalalim, lalong nagiging mayaman ang iyong mga karanasan sa Panginoon. Hindi yan basta nagiging relihiyoso ka. Hindi yan yung basta ikaw ay nagiging mataimtim lang sa relihiyon, kundi ito talaga ay araw-araw at panahon, bawat panahon na paglakad na may takot sa Panginoon. Yang paglakad, yan ay larawan ng buhay. Yang lumakad sa Panginoon o lumakad na kasama ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan ay siya'y nabubuhay na kasama ng ating Panginoon. Ang sabi na si Enoch, si Enoch, he walked with God. Ang ibig sabihin nun, Enoch lived with God and for God. Kaya kapag ganon ang ating buhay, mga kapatid, mararanasan natin ang pagpapalakas ng Panginoon. Kaya ang kailangan natin ay hanapin na tayo ay lumalim sa kabanalan. Totohanin natin ang ating pananampalataya. Huwag nating bibiruin. Huwag tayong magpapalabas. Huwag tayong magmumukha lamang o mag-aanyo lamang na tayo ay maka-Diyos. Subalit, ang puso natin ay malayo sa Kanya. Nakikita ng Diyos kung tayo ay umaarte lamang.
O kung tayo ay parang may maskara lamang, ang kailangan natin ay lumakad tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Doon lamang natin mararanasan ang kapangyarihan. Madadaig natin ang mga kasamaan. Karaniwan, kaya tayo nahuhulog sa kasalanan, kaya tayo nabibitag ng kasalanan, ay sapagkat tayo ay hindi totoo sa Diyos. Sa harap ng mga mananampalataya, sa harap ng ating pastor, sa harap ng mga kapatid, tayo ay parang totoo, parang maka-Diyos. Pero pagka tayo ay wala na sa kanilang paligid, ayun na, kung ano-ano na ang ating ginagawa, kung ano-ano na ang ating mga pinagkakaabalahan at pinupuntahan. At kapag tayo ay magiging hindi totoo, hindi rin natin mararanasan ang kapangyarihan na totoo na mula sa Panginoon. Kasi sa pamamagitan lamang ng ating paglalim sa kabanalan, ay mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Parang ang kapangyarihan ng Panginoon ay parang iyan ay balon na kailangan mong hukayin para ang tubig muna ay lumabas. Ang tubig ay hindi lalabas basta-basta kung mababaw ang iyong hukay. Kailangan mong hukaying malalim yan. At habang lumalalim ka sa iyong pakikisama sa Panginoon, doon mo mararanasan ang kapangyarihan niya. Doon ang tubig ay lalabas at lilitaw at magpapalakas sa atin. Kaya ating layuan ang masama. Layuan natin ang mga patibong, ang mga bitag ng kaaway. Huwag nating bigyan ng lugar si Satanas. Yan ang sabi ng Biblia, do not give the devil a foothold. Sapagkat pagbigyan mo yan ng kaunting lugar, kukunin yan mas malaki. Hindi yan nasasapat na siya ay binibigyan mo lamang ng kakapirangot. Ang hinahanap niyan ay hindi lamang isip mo, hindi lamang puso mo, hindi lamang ang katawan mo, kundi ang buong sangbahayan, ang buong pagkatao mo, ang buong kaluluwa mo. Kaya hindi dapat sang-ayunan ang kaaway. Hindi dapat tayo makipagkatwiranan sa kaaway. We cannot negotiate. At hindi dapat tayo nakikipag-negotiate sa kaaway. Ang turo ng Biblia sa atin, labanan ang kaaway. Resist the devil, at ang sabi, he will flee from us. Resist the devil, lalabanan pala. Hindi ka makikipagligawan sa kaaway, hindi ka makikipagbeso-beso o makikipag-body-body sa kaaway, kukunin ka niyan. Kaya ang kailangan natin ay palalimin ang ating mga kabanalan. Lalong magbasa ng banal na kasulatan, pakinggan ang salita ng Diyos, at gawin ang salita ng Diyos, tuparin ang mga ito, at ito'y ipamuhay. Sa gayong bagay, ang buhay na mula sa Diyos ay lalong sasagana sa atin. Kaya ang unang iglesia noon, matindi ang kanilang paglago sapagkat tunay na lakas, tunay na buhay ang kanilang nararanasan. Pang-apat, ito ang larawan ng iglesyang nasa revival. Sila ay dumarami. Sila'y dumarami. Sila'y lalong nagiging marami at sila'y lalong lumalawak. They are growing in evangelistic witness. Ang sabi sa ating teksto sa Gawa sa Kapitulo 9 sa talatang 31, ang sabi doon, ng iglesia ng Panginoon ay lumaganap. Ito ay lumaki. Basahin lamang natin yan sa wikang Tagalog. Ang sabi, ang iglesia ay lumakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo at nagsisidami. Nagsisidami. Yan ang unang larawan talaga. Ito'y isa sa mga napakagandang larawan ng buhay. Ikaw ay lumalaki. Ikaw ay dumadami. Kaya yung pagdami ng bilang, yung pagdami ng attendance, yung pagdami ng mga mananamba,
ang pagdami ng mga contacts, ang pagdami ng mga bautismo, ang pagdami ng mga okasyon, ng mga oportunidad na ipangaral ang salita ng Diyos, ito ay lahat ay sinyales ng revival. Kapag ka walang revival, umuunti ang bilang ng mga kapatid, umuunti ang bilang ng mga nababautismuhan, umuunti ang mga nahihikayat, umuunti ang mga oras, lumiliit ang mga pagkakataon na ang salita ng Diyos ay naipapangaral. Ibig sabihin na dadaig na ng kadiliman, napapagtagumpayan na ng masama ang gawain ng Diyos. Subalit kapag ka may revival sa isang church, at kapag ka isang mananampalataya ay may revival, mapapansin mo na dumadami ang kanilang mga paglilingkod. Kamusta po kayo mga kapatid? Kayo ba'y nasa revival? Dumadami ba ang inyong paglilingkod? Purihin ang Panginoon sapagkat sa mga panahong ito, ang Panginoon ay muling kumikilos na makapangyarihan. Sa panahon na ito na ang parang ang pandemya ay gustong tayong kitilin, pigilin sa ating paglilingkod, nung ang mga anak ng Diyos ay tumawag, nung tayo ay nanambitan, tumawag sa Panginoon, ang Diyos ang gumawa sa atin. At narito ngayon, sa kabila ng pandemya, ay patuloy na ang pagliligtas ng Panginoon ay nahahayag sa ating panahon. Isipin nyo lamang, sa loob lamang mga kapatid ng ilang buwan sa pamamagitan ng ating sama-samang pagtataguyod ng Home Free Global Online Crusade. Ngayon lamang po natin naabot ang mga bilang na ating pong napapakinggan ngayon. Ang sabi ko nga sa inyo, ako po'y lumaki sa Iglesia ng Panginoon. Kailanman, ay hindi ko naririnig ang mga bilang na ito na ating naririnig. Isipin nyo lamang mula pa noong unang-unang HF1 hanggang ngayong nakaraang HF4, ilang milyong mga tao na ang ating naaabot. At ito'y naabot natin hindi lamang sa sunod-sunod at buwan-buwan na mga krusada. Ito pong milyong mga tao na ito na nakapanood, nakapakinig, nakadalo ng krusada ay ginawa natin ng isang gabi lamang. Kung ating pagsasama-samahin ang mga gabi ng pasimula ng Home Free 1, 2, 3, 4, nakakaapat na gabi pa lamang tayo. Ako'y lumaki mga kapatid sa panahon na puwerte ang revival din noon. At ang krusada noon ay hindi lamang isa, dalawa, tatlong gabi, kundi sunod-sunod, literally, linggo-linggo ay may krusada. Subalit mga kapatid, bunga ng pagkilos ng Panginoon at sama-sama nating pakikisa, milyon-milyong mga tao, at hindi lamang sa isang basketball court, hindi lamang sa isang plaza, hindi lang sa isang kabayanan. Ang ating pag-aani ng mga kaluluwa ngayon ay bawat mga bansa, mga kontinente. Talagang hindi natin lubos maisip kung hanggang ngayon ay hindi ninyo lubos na mapagtanto. Talagang hindi ko kayo masisisi sapagkat ganyan ang pagkilos ng Panginoon kapag ka ang Diyos talaga'y kumilos. Hindi mo ba lubos mabatid, maunawaan kung ano ang kanyang ginagawa. Subalit ito'y hayag. Ditong nakaraang HF4, ilan ang ating bautismo? Ang ating bautismo sa isang araw lamang ay humigit na 1,300 mga tao. At yan ay hindi lamang dito sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europa, sa gitnang silangan. Ito ay sa lahat ng mga dako. At hindi lamang nabautismuhan, marami din ang mga nagsitanggap sa pananampalataya, yung lumapit sa Panginoon. Ilan ang lumapit sa Panginoon at nagpasya na kumilala sa Panginoon bilang tagapagligtas? Halos 15,000
Yan mga kapatid, ang gawa ng Panginoon. Hindi ako magtataka na sa susunod na HF5, kung meron pang HF5, kung hindi pa darating ang Panginoon, or sa HF6, baka maabot na natin yung Book of Acts proportion ng bautismo. Sapagkat sa Book of Acts, meron 2 tala lamang ng mass baptism. Una muna, yung sa Book of Acts 2, 3,000. Pangalawa, yung sa Book of Acts 4, hindi sinabi kung ilan ang nabautismo. Ang sinabi na yung bilang nila ay lumaki sa 5,000. Sa mga tweet, kung magkakaroon tayo ng kaunting math dito, yung unang nabautismohan 3,000. At nung sa Book of Acts, siguro mga ilang linggo yun na nakalipas, sapagkat sabi sa Book of Acts, araw-araw dinaragdag sa kanila ng Panginoon, lumitaw na sila'y umabot ng 5,000 sa kanilang bilang. Sa makatwid, mga kapatid, ang pangalawang okasyon na ang Diyos ay gumawa ay merong 2,000 mga tao ang nabautismuhan. Sa palagay nyo, mga kapatid, aabutin ba natin ang 2,000 bautismo sa susunod na mga krusada? Ano ang inyong pananampalataya? Sana ang pananampalataya ninyo ay gaya sa mga sugo ng Diyos. Sapagkat tayo ay nasa revival, pinaparami tayo ng Panginoon, pinapalawak tayo ng Panginoon. Ang buhay ay hindi mapipigil. Ang buhay ay hindi mahahadlangan. Habang may buhay, lalaki at lalawak ang gawain ng ating Panginoon. Naalala ko ang salita ng apostol. Sabi niya, palakihin natin ito. Yan ang salita ng ating mahal na apostol. Yan ang salita ng taong nasa revival. Ang kanyang gawi, ang kanyang isip, ang kanyang damdamin ay lagi ang pagpapalaki. Hindi pag-urong, hindi pagtalikod, hindi ang pagiging malamya sa pananampalataya o pabanjing-banjing sa pananampalataya. Kailangan ikaw ay mapusok, mataimtim, maapoy ang iyong paglilingkod sapagkat ikaw ay may buhay. May buhay, may kapangyarihan ka. Ang unang iglesia noon ay dumami. Kahit sila'y pinipigilan, kahit sila'y inuusig, sapagkat sila'y nasa revival, hindi sila napigilan. Huwag ding tayong papipigil. Ang revival ng Panginoon ay nasa sa atin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay humayo. Ipangaral ang salita ng Diyos. Papagtibayin ang mga mananampalataya upang sa gayon ang iglesia ng Panginoon na Pentecostal at misyonero sa ika-4 na pagpupuyat ay masumpungang handa sa pagparito ng ating Panginoon. Daratnan tayo ng Panginoon, mga kapatid ko, na revived, renewed sa ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa iyong mga salita na sa amin ay muling nagturo at nagpaunawa ng aming mga dapat maranasan sa panahon na ito na ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang aming mga paglilingkod sa iyo. Naway maging karanasan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos at ang iyong paggawa. Hallelujah. Pagpalain mo ang Zion District, ang mga iglesia na nasa distrito na ito. Ang mga kapwa ko manggagawa, pagpalain mo sila, Panginoon. Ang mga matatanda sa iglesia ay pagpalain mo. Hanapin namin ang revival, lalo na hanapin namin ang iyong pagpapalakas. Maging si Presbyter Sam na iyong kinakasangkapan, 10 ng kanyang buong sangbahayan kasama si Sister Kirsten, maging ang kanilang mga anak, pagpalain mo sila. O padaluyin mo ang buhay na wagas at makapangyarihan sa kanila. At nawa ang buong Zion District ay lalong sumagana sa paglilingkod at lalong maranasan ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin
sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito na pasalamatan ang inyong napaka gandang suporta na inyong ibinigay sa nakaraang Home Free for Global Online Crusade. Sana po ay patuloy ninyong samahan kami at inyo pong suportahang maigi ang krusada na ito. Sa susunod ay maabot na natin ang 2,000 bautismo at itong ating mga na hihikayat sa Panginoon ay lalo nating i-follow up sila, gawing mga alagad sila at sila ay tumibay sa pananampalataya. Salamat pong muli at pagpalaing kayo ng ating Panginoon.